Magandang araw! Welcome sa EP9 Economics. Sa video na ito ay ating aalamin at susukatin ang mga natutuhan ninyo mula sa ikalawang markahan. Ang mga katanungan na inyong matutunghayan ay nagmula sa mga sumusunod na paksa. Una, demand. Ikalawa, supply. Ikatlo, interaksyon ng demand at supply. Ikaapat, istruktura ng pamilihan. At ikalima ay ang tungkulin ng pamahalaan sa ekonomiya. Basahin at unawaing mabuti ang mga susunod na katanungan. Piliin ang tamang sagot. Pagkatapos ng bawat katanungan ay ating iwawasto ang iyong kasagutan. Handa ka na ba? Kung handa ka na ay simulan na natin. Ito ay ang dami ng kalakal na handang bilhin ng mga mamimili sa isang takdang panahon at tiyak na lugar. A. Timbang. B. Demand. C. Supply. O letter D. Budget. Ang kasagutan ay letter B. Demand. Ang batayan sa pagpapasya kung gaano karaming produkto o paglilingkod ang bibilhin ay tinatawag na blank. A. Batas ng negosyo. B. Batas ng demand. C. Batas ng konsumerismo. O letter D. Batas ng pangangailangan. Ang kasagutan ay letter B. Batas ng demand. Ito ay isang mekanismo kung saan nagtatagpo ang nagbebenta at namimili upang magkaroon ng bentahan. Ito ay ang A. Pamilihan. B. Lansangan. C. Sanglaan. O letter D. Pasyalan. Ang kasagutan ay letter A. Pamilihan. Dito pinoproseso ang mga produkto upang maipagbili ng mga negosyante. A. Bahay kalakal. B. Tindahan. C. Bodega. D. Daungan. Ang tamang sagot ay letter A. Bahay kalakal. Ano ang matematikong pagpapakita sa ugnayan ng presyo at quantity demanded? Maaari itong ipakita sa equation na QD equal to F multiplied by P. A. Demand function. B. Demand curve. C. Kurba ng negosyo. O letter D. Schedule ng demand. Ang kasagutan ay letter B. Demand function. Ano ito na isang kurba sa graph na nagpapakita ng salungat na ugnayan sa pagitan ng presyo at sa dami ng gusto at kayang bilhin ng mamimili? A. Kurba ng presyo. B. Kurba ng demand. C. Kurba ng negosyo. O letter D. Schedule ng demand. Ang kasagutan ay letter B. Kurba ng demand. Aling pangkat ng tao ang kumakatawan sa supply? A. Consumer. B. Producer. C. Retailer. O letter D. End user. Ang kasagutan ay letter B. Producer. Ano ang tawag sa dami o bilang ng produkto at serbisyong handang ipagbili sa magkakaibang presyo sa isang takdang panahon? A. Timbang. B. Supply. C. Demand. Or D. Budget. Ang kasagutan ay letter B. Supply. Ano ang grapikong paglalarawan ng kaugnayan ng presyo sa dami ng supply ng isang produkto o serbisyo? A. Price index. B. Kurba ng supply. C. Schedule ng supply. O letter D. Batas ng supply. Ang kasagutan ay letter B. Kurba ng supply. Kung ikaw ay isang negosyante, alin ang magiging batayan mo para magtakda ng presyo ng mga produktong handa mong ipagbili sa pamilihan?
A. Panahon. B. Lokasyon ng pamilihan. C. Gastos sa produksyon. O letter D. Magkano ang kikitain? Ang kasagutan ay letter C. Gastos sa produksyon. Ano ang ibig ipahiwatig ng paggalaw ng kurba ng paitaas patungong kanan? A. Walang kaugnayan ang demand sa presyo. B. Hindi nagbabago ang presyo ayon sa supply. C. Sumasabay ang dami ng supply sa pagtaas ng presyo. O letter D. May negatibong ugnayan ng presyo sa dami ng supply. Ang kasagutan ay letter C. Sumasabay ang dami ng supply sa pagtaas ng presyo. Bago dumating ang isang malakas na bagyo, paano mo matitiyak na may sapat na supply ng pagkain sa bahay nyo? A. Pagbili ng mas maraming stock ng pagkain. B. Pangungutang sa kapitbahay na may sari-sari store. C. Pagtatanim ng gulay para may aanihin pagkatapos ng bagyo. O letter D. Paglipat ng bahay na mas malapit sa trabaho ng magulang ko. Ang kasagutan ay letter A. Pagbili ng mas maraming stock ng pagkain. Bakit kinakailangan ang matalinong pagpapasya sa pagdaragdag ng supply sa pamilihan? A. Makaiiwas sa pagkalugi ang mga producer. B. Marami ang makabibili sa abot-kayang presyo. C. Magiging sikat ang tindahan ng produktong may dagdag na supply. O letter D. Mas tataas ang kita ng mga negosyante kapag marami ang mamimili. Ang kasagutan ay letter D. Mas tataas ang kita ng mga negosyante kapag marami ang mamimili. Ano ang isinasaad ng batas ng supply? A. Kapag mataas ang presyo ng isang produkto, marami rin ang bilang ng produktong handang ipagbili. B. Kapag mataas ang presyo ng isang kalakal o paglilingkod, mababa ang dami ng supply. C. Kapag mataas ang bilang ng supply, ay mataas din ang demand nito. O letter D. Kapag ang produkto o serbisyo ay mataas ang presyo, magkapantay lamang ang demand at supply. Ang kasagutan ay letter A. Kapag mataas ang presyo ng isang produkto, marami rin ang bilang ng produktong handang ipagbili. Sa kasalukuyan, saan nagaganap ang pinakamabilis na transaksyon ng pakikipagpalitan ng produkto o serbisyo? A. Bahay kalakal. B. Tindahan. C. Online. O letter D. Lahat ng nabanggit. Ang kasagutan ay letter C. Online. Ito ay ang ipinapataw na presyo na dapat bayaran ng mga producer o bahay kalakal para matugunan ang kakulangan sa pondo ng pamahalaan at makapagpababa ito ng iba pang suliraning panlipunan o pangkalusugan. A. Buwis. B. Equilibrio. C. Price ceiling. O letter D. Price floor. Ang kasagutan ay letter A. Buwis. Sa economics, sino ang may tungkuling pag-aralan kung paano matutugunan ang walang katapusang pangangailangan ng tao? A. Pamahalaan. B. Mamimili. C. Producer. O letter D. Consumer. Ang kasagutan ay letter A. Pamahalaan. Paano nakikita ang ugnayan ng mga bahay kalakal at mamimili sa pamamagitan ng interaksyon ng supply at demand? A. Pagtatakda ng makatarungang buwis. B. Pagtatakda ng bilang ng mamimili. C. Pagtatakda ng dami ng paninda. O letter D. Pagtatakda ng presyo ng bilihin. Ang kasagutan ay letter D.
pagtatakda ng presyo ng bilihin. Ano ang tawag sa pagtatakda ng pamahalaan sa pinakamataas na presyo ng mga produkto at serbisyo para matugunan ang hinaing ng mga consumer? A. Price ceiling. B. Price freeze. C. Market clearing price. O letter D. Floor price. Ang kasagutan ay letter A. Price ceiling. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang nagsasaad ng malaking papel ng pamahalaan para mapanatili ang katatagan ng presyo sa pamilihan? A. Panghuhuli sa mga illegal vendors. B. Pagtatakda ng suggested retail price bilang gabay sa presyo. C. Pagpapatupad ng Consumers Welfare Act. O letter D. Panghihikayat sa maliliit na negosyante na palawakin ang kanilang mga negosyo. Ang kasagutan ay letter B. Pagtatakda ng suggested retail price bilang gabay sa presyo. Ang pamilihang may ganap na kompetisyon ang sinasabing pinakamodelong istruktura ng pamilihan dahil sa dami ng nagbebenta at mga consumer. Alin sa mga sumusunod ang hindi katangian ng istrukturang ito? A. Malayang kalakalan sa bilihan. B. May kakaibang produkto. C. Maraming producer at consumer. O letter D. Malayang paggalaw ng mga sangkap pamproduksyon. Ang kasagutan ay letter B. May kakaibang produkto. Ano ang tawag sa talaan ng dami ng produkto sa bawat pagbabago ng presyo? A. Batas ng demand. B. Kurba ng demand. C. Paglipat ng demand. O letter D. Schedule ng demand. Ang kasagutan ay letter D. Schedule ng demand. Ang sumusunod ay tumutukoy sa kahulugan ng pamilihan. Alin sa mga ito ang hindi kabilang? A. Nagsisilbing lugar kung saan nakakamit ng consumer ang kanilang pangangailangan. B. Sagot sa maraming kagustuhan ng tao. Letter C. Dito itinatakda kung anong produkto at serbisyo ang gagawin at kung gaano ito karami. O letter D. Isa itong mekanismo kung saan nagaganap ang alokasyon ng pinagkukunang yaman. Ang kasagutan ay letter B. Sagot sa maraming kagustuhan ng tao. Paano naiiwasan ng mga producer ang kompetisyon sa ilalim ng oligopolyo? A. Nagkakaroon sila ng sabuatan o kasunduan. B. Nagpaparaya sila sa unang producer na nagpahayag ng intensyong makipagdialogo sa pamahalaan. C. Naghihintay sila sa patakarang mula sa pamahalaan. O letter D. Nagsasagawa muna sila ng survey o panayam para malaman ang kailangan ng mga consumer. Ang kasagutan ay letter A. Nagkakaroon sila ng sabuatan o kasunduan. Ano ang tawag sa uri ng pamilihan na iisa lamang ang producer na gumagawa ng produkto at nagbibigay ng serbisyo kung kaya't walang pamalit o kahalili? A. Monopolyo. B. Monopsonyo. C. Oligopolyo. O letter D. Monopolistic competition. Ang kasagutan ay letter A. Monopolyo. Ano ang tawag sa pag-aanunsyo bilang mabisang pamamaraan para maipakilala ng mga producer ang kanilang mga produkto o serbisyo? A. Agreement. B. Advertisement. C. Announcement. O letter D. Propaganda. Ang kasagutan ay letter B. Advertisement. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang naglalarawan
sa product differentiation? A. Eksaktong magkakahawig ang mga produkto. B. Walang pagkakapareho ang mga katangian ng mga produkto. C. Maraming produkto ang ipinagbibili ng iisang producer lamang. O letter D. May pagkakapareho ngunit di eksaktong magkakahawig ang katangian ng mga produktong ipinagbibili. Ang kasagutan ay letter D. May pagkakapareho, ngunit di eksaktong magkakahawig ang katangian ng mga produktong ipinagbibili. Ano ang tawag sa isang sistema sa pamilihan na kung saan iisa ang mamimili habang marami ang nagtitinda ng produkto o serbisyo? A. Monopolyo. B. Kompetisyong monopolistiko. C. Oligopolyo. O letter D. Monopsonyo. Ang kasagutan ay letter D. Monopsonyo. Sa estrukturang ito, maaaring maganap ang sabuatan sa pamamagitan ng kartel ng mga negosyante. A. Monopolyo. B. Kompetisyong monopolistiko. C. Oligopolyo. O letter D. Monopsonyo. Ang kasagutan ay letter C. Oligopolyo. Kailan masasabi na may sistemang oligopolyo sa inyong pamilihan? A. Kung limitado ang supply ng produktong kinakalakal. B. Limitado ang daloy ng pinagkukunang yaman sa pamilihan. C. May kalayaang sumali o umalis ang mga namumuhunan sa industriya. O letter D. Kung may iilang industriya lamang ang gumagawa at nagbebenta ng pare-parehong produkto at serbisyo. Ang kasagutan ay letter D. Kung may iilang industriya lamang ang gumagawa at nagbebenta ng pare-parehong produkto at serbisyo. Ano ang pagkakapareho ng oligopolyo at monopolyo? A. Malayang kalakalan sa bilihan. B. May limitadong kapangyarihan sa pamilihan. C. Maraming producer at consumer. O letter D. Malayang paggalaw ng mga sangkap pamproduksyon. Ang kasagutan ay letter B. May limitadong kapangyarihan sa pamilihan. Ano ang magiging epekto sa pamilihan kung ang pamahalaan ay magtatakda ng price ceiling? A. Magkakaroon ng ekwilibryo sa pamilihan. B. Magdudulot ito ng disequilibryo at lilikha ng kakulangan. C. Magdudulot ito ng disequilibryo at lilikha ng kalabisan. O letter D. Walang epekto ito sa pamilihan. Ang kasagutan ay letter A. Magkakaroon ng ekwilibryo sa pamilihan. Anong organisasyon ang may kakayahang gumawa ng batas at magkontrol ng presyo? A. Pamilihan. B. Pamahalaan. C. Mamimili. D. Negosyante. Ang kasagutan ay letter B. Pamahalaan. Anong tawag sa pinakamataas na presyong pwedeng ipataw sa isang produkto o serbisyo? A. Price ceiling. B. Price floor. C. Price freeze. O letter D. Suggested retail price. Ang kasagutan ay letter A. Price ceiling. Bakit nagtatakda ng price control o price support ang gobyerno? A. Upang ipakita ang kakayahan ng pamahalaan sa pagkontrol sa pamilihan. B. Upang tulungan ang mga mamimili na makapag-budget. C. Upang maabot ang layuning maging self-sufficient ang bansa. At letter D. Upang maiayos ang pamilihan ayon sa kapakinabangan ng mga consumer at producer. Ang kasagutan ay letter D. Upang maiayos ang pamilihan ayon sa kapakinabangan
kapakinabangan ng mga consumer at producer. Lagi ninyong tatandaan na isinasaad ng batas ng demand na may magkasalungat o inverse na ugnayan ang presyo sa quantity demanded ng isang produkto. Kapag tumaas ang presyo, bumababa ang dami ng gusto at kayang bilhin. At kapag bumaba ang presyo, tataas naman ang dami ng gusto at kayang bilhin. May tatlong pamamaraan ng pagpapakita ng konsepto ng demand. Una, demand schedule. Ikalawa, demand curve. Ikatlo, demand function. Ang demand schedule ay isang talaan na nagpapakita ng dami na kaya at gustong bilhin ng mga mamimili sa iba't ibang presyo. Ang demand curve ay isang kurba sa graph na nagpapakita ng salungat na ugnayan sa pagitan ng presyo at sa dami ng gusto at kayang bilhin ng mamimili. At ang demand function ay ang matematikong pagpapakita sa ugnayan ng presyo at quantity demanded. May mga salik na nakakaapekto sa pagbabago ng demand. Maliban sa presyo, may iba pang mga salik na nagiging dahilan upang magbago ang demand tulad ng panlasa, kita, presyo ng kahalili o kaugnay na produkto, bilang ng mamimili at mga inaasahan ng mga mamimili sa hinaharap. Ang supply ay ang bilang ng produkto at serbisyong handang ipagbili sa magkakaibang presyo sa isang takdang panahon. Ang batas ng supply ay nagsasaad na kapag mataas ang presyo ng isang bilihin, ang dami ng produktong handang ipagbili sa isang takdang presyo ay mataas. At kapag ang presyo ay mababa, mababa rin ang dami ng produktong handang ipagbili sa isang takdang panahon. Ang mga sumusunod ay mga salik na nakakaapekto sa supply. Una, pagdami ng producer. Ikalawa, pagbabago sa presyo ng mga salik ng produksyon. Ikatlo, pagbabago sa presyo ng kaugnay na produkto. At ang ikaapat ay ang espekulasyon sa pamilihan. Ang ekwilibryo ay isang kalagayan kung saan ang dami ng demand ng pamilihan ay pantay sa dami ng supply ng mga negosyante na nakatakta sa isang presyo. Tinatawag na ekwilibryong presyo ang isang presyo sa isang pamilihan na napagkasunduan ng mga mamimili at nagtitinda na hindi magkakaroon ng kakulangan at kalabisan sa panig ng dalawang sektor. Pagtatakda ng batas sa presyo. Ito ay ang ipinatutupad na batas o patakaran ng pamahalaan para protektahan ng mga mamimili. Ang price ceiling ay inilalagay ng pamahalaan para makontrol ang mataas na presyo ng mga pangunahing produkto tulad ng gasolina at pagkain. Ang price floor naman ay ang itinakdang presyo ng pamahalaan sa mga produkto batay sa kakayahan ng mga mamimili o dahil sa itinakdang minimum wage rate para tiyaking may kakayahan itong makabili ng mga pangunahing pangangailangan. Ang istruktura ng pamilihan ay tumutukoy sa balangkas na umiiral sa sistema ng merkado kung saan ipinapakita ang ugnayan ng consumer at producer. May dalawang pangunahing balangkas ito. Ang pamilihan na may ganap na kompetisyon o perfectly competitive market at ang pamilihang hindi ganap ang kompetisyon o imperfectly competitive market. Ang pamilihang may ganap na kompetisyon ay ang istruktura ng pamilihan na kinikilala bilang modelo o ideal. Sa ilalim ng ganitong sistema, walang sinuman sa producer at consumer ang maaring makakontrol sa takbo ng pamilihan, partikular sa presyo. Ito ay nangangahulugang hindi kayang idikta ng isang producer at consumer ng mag-isa ang presyo. Tinatawag na pamilihang may hindi ganap na kompetisyon ang estruktura kung wala ang anumang kondisyon o katangian na matatagpuan sa pamilihang may ganap na kompetisyon. Sa pangkalahatang paglalarawan,
Ang lahat ng producer na bumubuo sa ganitong estruktura ay may kapangyarihang maimpluwensyahan ang presyo sa pamilihan. Ang monopolyo ay ang uri ng pamilihan na iisa lamang ang producer na gumagawa ng produkto o nagbibigay serbisyo kung kaya't walang pamalit o kahalili. Ang patent naman ay pumuprotekta sa mga inventor o kanilang mga imbensyon. Ang trademark ay ang paglalagay ng mga simbolo o marka sa mga produkto at serbisyo na siyang nagsisilbing pagkakakilanlan ng kumpanyang may gawa o nagmamay-ari nito. Ang monopsomyo ay mayroon lamang iisang mamimili, ngunit maraming producer ng produkto at serbisyo. Ang oligopolyo ay isang uri ng estruktura ng pamilihan na may maliit na bilang o iilan lamang na producer ang nagbebenta ng magkakatulad o magkakaugnay na produkto at serbisyo. Sa ilalim naman ng monopolistikong kompetisyon na estruktura ng pamilihan, maraming kalahok na producer ang nagbebenta ng mga produkto sa pamilihan, subalit marami rin ang mga consumer. Ang pamahalaan ay kabahagi sa paggalaw ng ekonomiya. Sa pagtataguyod ng katatagan ng ekonomiya, mahalaga na maging aktibo ang pamahalaan sa mga gawaing pangkabuhayan. Ayon sa ating saligang batas, tungkulin ng pamahalaan na paglingkuran at pangalagaan ang sambayanan. Tungkulin niyang tiyakin na maging matatag at balanse ang ekonomiya ayon sa kapakinabangan ng lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa ay nakatulong ang pagsasanay na ito bilang paghahanda sa inyong darating na pagsusulit sa ikalawang markahan. Maging gabay sana ito upang makakuha kayo ng mataas na marka. Good luck sa inyo mga anak. Paalam!